Umalis ng bansa para sa magandang opportunity sa Singapore ang anim na magkakaibigan. Sa loob ng maraming taon ay tiniis nila ang labis na pangungulila para sa kani-kanilang mga minamahal sa Pilipinas. At para maibsan ang kanilang mga kalungkutan ay ang isa't isa ang kanilang naging sandigan. Magkakasama nilang pinagdiriwang ang ilan sa mahahalagang araw sa kanilang mga buhay. Subalit sino ang mag-aakala na sama-sama rin nilang dadanasin ang isang masakit na trahedya na kailanman ay hinding-hindi nila makakalimutan. Ang trahedya na naging dahilan para iuwi ng bansa ang dalawa sa kanila na malalamig ng bangkay. At ang mas masakit pa dito, ang taong nagkasala at naging dahilan ng kanilang masakit na sinapit ay nahatulan lamang ng 2 taon na pagkakakulong. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Ang Lucky Plaza ay isang shopping center na matatagpuan sa Singapore. Ang paligid nito ay ang nagmistulang pasyalan ng mga Filipino na nagtatrabaho doon. Maliban kasi sa magandang mga tanawin ay dito ka rin makakabili ng iba't ibang produkto na nagmula sa Pilipinas. Ika nga, kung namimiss mo ang pagkain ng Filipino, magtungo ka lang sa Lucky Plaza. Maliban dito, kung bago ka sa Singapore ay dito ka makakatagpo ng mga kababayan nating Filipino. Tuwing araw ng day off ay nakasanayan na ng 6 na magkakaibigan ang pagpunta sa Lucky Plaza. May isang lugar doon na palagi nilang pinupuntahan, kung saan ay malimit silang mag-picnic, kumain na magkakasama habang nagkukwentuhan. Dito nila pinagdiriwang ang kanilang mga kaarawan, mahalagang okasyon gaya ng Pasko at Bagong Taon. Ang lugar din na ito ang naging piping saksi sa pagtulo ng kanilang mga luha sa tuwing may mga problema. Dito din malimit na umalingaw-ngaw ang kanilang malulutong na tawa sa tuwing nagkakaroon sila ng masasayang kwentuhan at biruan. Sa lugar na ito ng Lucky Plaza ay nagagawa nilang makalimutan ng isang araw ang kanilang mga trabaho, pagod ng katawan at kalungkutan dahil sa pagkakalayo nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Subalit ang lugar din na ito ang naging saksi sa isang masakit na trahedya na kinasangkutan ng 6 na magkakaibigan. December 29, 2019, araw ng linggo. Dahil ito na ang araw ng kanilang day off bago ang pagsapit ng bagong taon, ay maaga nilang sinelebrate ang pagsalubong sa pagpasok ng 2020. Tulad ng nakasanayan ay nagkita-kita ang 6 na magkakaibigan sa lugar. Dala-dala ang mga pagkain na kanilang masayang pinagsaluhan habang nagpapalitan ng pagbati ng maligayang bagong taon. Pagsapit ng alas 4:40 ng hapon ay napuno ang paligid ng Lucky Plaza ng malalakas na sigawan. Ang dahilan ay ang pagsagasa ng isang sasakyan sa magkakaibigan. Sa kuha ng CCTV camera sa paligid ng Lucky Plaza, ay nakita ang sasakyan na sinubukang mag-U-turn sa Nutmeg Road. Subalit mabilis nitong tinumbok ang kinaroroonan ng magkakaibigan at binangga nito ang bakal na railings bago ito bumagsak sa exit lane ng parking area ng Lucky Plaza. Ang 2 sa mga biktima ay nakaladkad ng sasakyan hanggang sa ibaba, samantalang ang 4 naman ay tumilapon sa iba't ibang bahagi. Nang magtungo ang mga pulis sa lugar ay dinatnan nila doon ang driver ng sasakyan, ang Malaysian national at legal resident ng Singapore na si Chong Kim Ho. Si Chong ay matagal nang nagtatrabaho sa Singapore bilang private hire car driver, katulad ng Grab. Bago ang crash, ayon dito ay uminto siya sa gilid ng Nutmeg Road para manigarilyo, matapos na ibaba malapit doon ang isang pasahero. Makalipas lamang ang ilang saglit ay nakatanggap siya ng booking mula sa isang pasahero na malapit lang ang location sa kanya. Para mas mabilis na makarating sa customer, ay nagdesisyon siya na magsagawa ng hindi otorisadong pagliko sa junction. Habang siya ay lumiliko, napagtanto niya na ang likuran ng kanyang sasakyan ay nakasampa ng bahagya sa gutter ng kalsada. Para makaalis sa pagkakasampa ang isang gulong, ay nagdesisyon siya na bahagyang apakan ng preno
para maayos niya itong maiayon sa kalsada at matiyak na may sapat na espasyo para sa gagawin niyang pagligo. Subalit sa halip na ang preno ay naapakan niya ang accelerator ng kotse na siyang naging dahilan ng mabilis nitong pag-abante. Sumampa ito sa pedestrian pathway sa kahabaan ng Nutmeg Road, tumawid sa damuhan at dumiretso sa lugar kung nasaan ang 6 na mga magkakaibigan. Bumangga ito sa railing bago tuluyang nahulog sa exit lane ng parking area ng Lucky Plaza. Ang dalawa sa mga biktima na sila Abigail Danao Leste, 41 years old, at Arlene Picar Nucos ay agad na namatay. Sila Egnal Limbauan, Laila Flores Laudencia at Demet Limbauan ay nagawa pang maisugod sa ospital. Dalawa sa magkakaibigan ang binawian ng buhay, habang ang 4 naman ay malala ang mga tinamong pinsala at sumailalim sa matagal na gamutan. Isa sa mga biktima na si Arlene Nucos ay nakababatang kapatid ni Nanay Arceli. Sila ay tubong La Union. Bilang nakakatanda ay silang dalawa na ang nagsilbing breadwinner ng pamilya. Sa edad na 20 years old ay naunang nilisan ni Nanay Arceli ang Pilipinas para magtrabaho bilang domestic helper sa Singapore. Makalipas ang ilang taon ay sumunod sa kanyang nakababatang kapatid na si Arlene. Sa loob ng halos 2 dekada ay nagtrabaho silang dalawa sa kagustuhan na mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Sa loob ng 20 years ay nagawa nilang maipaayos ang kanilang bahay sa La Union at nakatulong na rin sila sa pag-aaral ng mga pamangkin at sa kabuhayan ng mga kapatid. Sa pagdaan ng taon ay nakalimutan na ng dalawa ang kanilang mga sarili at hindi na nag-asawa. Sa halip ay itinuon na lamang nila ang atensyon sa pagtulong sa pamilya. Habang nasa Singapore, ilang mga kababayan na rin nila ang kanilang natulungan para makapagtrabaho doon. Ang magkapatid din ang nagmimistulang nanay ng ilan sa mga nakababatang OFW na kanilang kakilala bilang silang nakatatanda. Si Nanay Arlene ay agad na binawian ng buhay sa lugar ng aksidente. Samantalang ang ate niya na si Nanay Arceli ay agad na naisugod sa ospital. Nagtamo si Nanay Arceli ng malalalang sugat, nabali din ang ilan sa kanyang mga buto. Malala ang kanyang paa, sa katunayan ay muntikan na itong maputol. Buti na lamang at nakakita ang mga espesyalista ng paraan para isalba iyon. Sa loob ng 10 buwang gamutan at therapy, ay sumailalim si Nanay Arceli sa 10 beses ng mga operasyon. Buti na lamang at na-cover ng kanyang insurance ang lahat ng gastos. Maliban dito ay hindi rin siya pinabayaan ng kanyang mga amo na nagbantay at nag-alaga sa kanya sa loob ng hospital. Si Abigail Danao Leste naman ay tubong apari. Mula nang maghiwalay sila ng kanyang asawa ay siya na ang tumayong ama at ina sa 2 anak. Sa loob ng 14 na taong pagtatrabaho sa Singapore ay hindi niya nakasama ang 2 anak sa mahahalagang araw, kagaya na lamang ng pagdiriwang ng kanilang kaarawan, Pasko at Bagong Taon. Sa kabila nito ay hindi naman siya nagkukulang at sinisiguro niya na naibibigay niya ang lahat ng mga pangangailangan ng mga ito, lalo na sa kanilang pag-aaral. Bago ang trahedya ay ilang buwan na lamang sana at uuwi na ito ng Pilipinas para maka-attend sa graduation ng anak na babae na magtatapos sa kursong Hospitality Industry Management. Subalit ang masayang reunion ng mag-iina ay hindi na nangyari dahil sa halip na isang malusog na Abigail Leste ay iniuwi ito sa loob ng isang kahon. Si Ignal Layugan Limbauan, Miss Laila Flores Limbauan, ay nagtamo ng mga sugat at bali ng buto, kaya naman sila ay binigyan ng 23 hanggang 365 days na hospitalization leave. Samantalang si Demet Limbauan naman ay nagtamo ng mga sugat at gasgas at binigyan ng 12 days na hospitalization leave. Sa mga pagdinig ng kaso ay inamin ni Chong ang kanyang naging kasalanan. Ayon sa depensa, ay naging cooperative ito sa ginawang investigasyon. Ganon din ang pagbibigay nito ng tulong sa mga biktima sa abot ng kanyang makakaya. Kaya naman hiniling nila ang mas mababang sentensya, bagay na tinutulan ng prosecution.
Sa batas ng Singapore ay maaaring maharap si Chong sa 8 taong pagkakakulong bilang kaparusahan. Maliban dito ay ilang beses na rin itong nahuli na hindi humihinto sa tuwing magkukulay pula ang ilaw trapiko. September 24, 2021, matapos ang ilang mga pagdinig, si Chong ay nahatulan ng mababang hukuman ng 2 taon at 6 na buwan na pagkakakulong. Kasabay nito, siya ay inalisan na rin ng karapatan na magmaneho ng kahit na anong uri ng sasakyan sa loob ng 10 taon. Bagay na lalo pang dumagdag sa sakit na naramdaman ng mga biktima. Para kasi sa kanila ay hindi sapat ang kaparusahan sa ginawa nitong kasalanan. Makalipas ang trahedya ay nagawang makalikom ng 360,000 Singaporean dollars o 14 million pesos na donations. Ang pera ay ginamit para sa pagpapagamot ng mga biktima at sa pag-uwi ng bangkay ng 2 sa Pilipinas, kung saan sila ay sinalubong ng kanilang mga kamag-anak at iniuwi sa kanilang mga bayan. Sa kabila ng mga pangyayari ay hindi naman binawalan ang pagtambay sa lugar ng mga OFWs. Hanggang ngayon, lalo na sa araw ng Linggo, ay marami pa rin ang mga kababayan natin na nagtitipon-tipon sa lugar. Subalit matapos ang trahedya ay wala sa kanila ang pumupwesto sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin po ang mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po isamahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.